Ito ngayon ang gusto kong talakayin, itong na ito, yung tungkol sa 1MDB. Kasi maraming nagpupan na hindi nila paniwalaan na 1MDB ay sovereign wealth ng mga inheritance yan. Ngayon, patutuhanan ko sa inyo. Kaya laging walang kibo yung mga Marcos na yan eh. Sa buong akala ng mga pasapin ng deep state, ay naibaon na nila ako sa kanilang pinagtagni-tagning kasinungalingan. Bagamat ang mga ito ay nananatiling walang imik. Aking tatalakayin kung paano na maniobra ng magnanakaw na diktador ang mga hulog ng mga bansa na kanilang pinagkakautangan. Kung paano ang MDB ay siyang sovereign wealth ng mga inheritance. Sa totoo lang, ang buong sistema ng deep state ay nagpasimula na itong mayanig. Sapagkat nalalaman na ng mga Marcos, pagka lumabas ang katotohanan ay wala na silang matatakbuhan. Gaya ng mga Duterte, ang pagtataksil sa bayan ay hindi nagkataon lamang. Kaya maging sagabal ay hindi masamang, kaya ang naging sagabal ay hindi masamang kapalaran. Sapagkat ang bawat piraso ng aking pagpupunyagi ay may ingat kong pinag-aaralan upang sila'y masadyak sa isang malagim na bangungot. Hindi ko tinatakot ang mga Marcos, gaya ng mga Duterte. Aking binasag sila na parang mga daga na lumabas sa lumulubog na barko. Na tumatakas sa mga lumulubog na barko. Mga desperadong tumatakbo na para makaligtas sa oras na ako'y huminto sa pakikipaglaro sa kanilang mga senaryo. Kasi yung mga kwan lang yan, mga senaryo, hindi naman totoo yan eh. Yung pagkadala ni Duterte doon sa kwan, sa Hague. Iyan, para mapagtakpan lang yung kwan ni Marcos. Kaya nga sabi ko, sino yung Marcos dito na sinasabi nila at sino yung nakakulong doon? Kaya nga, nakulong si Kwan, yung tunay na anak ni Marcos, nakulong yung si Lisa, nakulong si Escudero, si Tambaloslos, si Marbil, si Anyo, si Browner, marami na sila nakulong. Kaya lang, ang naging problema talaga ng mga vlogger dito, mga media, pilit nilang pinagtatakpan. Yan, sabihin ko sa inyo, pilit nilang pinagtatakpan. Yan mga yan, dahil sa laki ng binigay sa kanila. Pero hindi nila alam, darating at darating ang panahon, kawawa kayo sa akin. Kaya palibasa naghahatid ng direktang mensahe, wala na makakapigil sa aking pagpapahayag ng katotohanan. Ang katotohanan ay siya ang aking kapangyarihan. Kaya hindi nila ako magalaw-galaw eh. Dahil alam nila eh. Sa mga nagdududa sa kanilang mga sarili, ay madali silang makontrol. Kahit anong gawin nilang pagtutol, hindi nila matatakasan ng katotohanan. Bagamat ang pagkamulat ay nakakahawa sa itinayo nilang kasinungalingan. Kaya itong mga troll na ito, lahat kayo, huwag ninyo sabihin na hindi kayo makukuhan. Lahat ng mga vlogger, lahat ng mga mainstream media, kawawa kayo sa akin. Dahil numero 1 ninyong sinungaling na nagbabalita ng mga fake news, na liniligaw ninyong bayan at pilit ninyong pinalilitaw na napakabuting tao. Yung putang inang Duterte na yan at siya yung Marcos na yan. Magkakutsaba yan. Kuwari away-away lang yan. Yan ang napakahirap na
unawain ng mga tao. Sa buong akala nila, totoo yung away na yan. Ang mga tao ay maaaring lumapit sa kanila, bagamat nasa tao na rin ang pasya, at walang umaalipin kundi yung mga deep state. Ano naman ang halaga nito? Di wala. Kasi pilit nilang pinagtatakpan yung mga pagnanakaw ng mga Marcos at Duterte. Yung mga vlogger na yan, mga Mr. Media, at yung mga na yan, mga troll na yan. Pilit nilang pinagtatakpan yung ginagawa nilang pagnanakaw. At kayo naman, paniwalang paniwala. Then, wala nang halos puro fake news na yung lumalabas dyan sa YouTube. Sabihin ko sa inyong totoo, yung mga binabalita nila. Essential Company ang tumatanggap ng mga hulog mula sa bansang sumangla ng mga ginto kuno. Ngunit sa katotohanan ay mga treasury note ang mga ito. Pero ito nakabatay din sa ginto At ang mga treasury note na yan ay itinuring na mga treasury bond. Iba kasi yung bond, iba yung note. At ang nag-issue dyan ay yung JP Morgan at saka itong Wells Fargo. Pero yan, babayaran ng Amerika yan. Kaya yan ang kinakatakutan ng Trump na yan Kaya niya pinipilit na maangkin Maski na yung na yan, kung ano-ano ang ginagawa nila na para mapasa kanila, sa Marcos yan. Kasi ganito ang senaryo Nahuli na sila Ngayon, yung Marcos dito, namamagana yung papatayin yon. Ngayon, ang gagawin ni Trump naman, itatago na niya itong si Tambalos, si Marcos, yung tunay na anak ni Marcos, itong si Lisa, at saka itong si Escudero. Pero itong itong tunay na anak ni Marcos, yan ang itatago niya. Kaya yan mga lang yan mga pagkatapos sasabihin nila ay hindi ay yan totoo yan, yung nandito clone lang yun, palalabasin nila patay na para kung yung makakaligtas ngayon, babaguhin ang mukha niya ngayon, pero kahit anong pagbabago ng mukha niya, wala na siya kasi huli na ay tatago ni Trump yan. Kaya nga umayaw si Trump na magkuhan ng White Hat Hindi naman siya, ang White Hat na sinasabi, yung Ku Klux Klan. Ano ba ang isang organisasyon yan na galit sa may kulay. Ako naman, galit na galit sa mga puti. Dahil nga, yung panluluko nila sa mga may hirap. Putang ng Trump na ito paano yan ngayon? Pabagsak ng Amerika. Akala ko ba magaling ka? Puta, kinuha mo pa si Elon Musk. Akala nyo, kaya ninyo akong paikutin? Hindi ninyo ako kayang paikutin. Ang inisyo ng JP Morgan ay yung silver edition na nagkakahalaga ng mga milyon. Samantala, ang gold edition nagkakahalaga ng mga bilyon. Samantala, ang JP Morgan naman, ay ang Wells Fargo naman, ay mula sa $1 hanggang $100. Ganun lang ang kinuha ng Wells Fargo. Kaya lahat ng treasury note ay may backup gold yan. Yan yung minina ng mga Japan dito. Kaya walang Yamashita si treasure. Kaya nga nung pilit nilang pinaamin si Yamashita kung saan galing yung mga ginto, wala naman alam yun. Kaya ang ginawa nila, binigti nila. Yung makikita mo yung pinaglibigan niya diyan sa Los Baños doon sa bundok doon na sa loob ng UP, yung pinagjajagingan nila. Malapit yan doon sa yung Magnet Mountain. Kasi kung yun, papatayin mo yung makina ng palusong, mararamdaman mo na lang unti-unting umaakyat na ganun Malapit doon, yung pinaglibingan ni Yamashita. Ipipilit nila, wala namang kamalay-malay yung tao. Ngayon, may ginawa itong yung gaga na Queen Elizabeth
namatay na yun, pero minumura ko pa rin. Oh, dahil yan ang kakutsaba ng mga Marcos eh. Palibasa ang kwan yan, yung Hong Kong, Shanghai. Oh. Kung wari, binili nila. Pero makakakutsaba yan. Kaya malaki din ang pakinabang ng England yan eh. Kaya hindi makakibo-kibo ito si Kwan eh. Ito si Prince Charles eh. Dahil alam niya ang lihim na ito eh. Siya ang gumawa upang madala ang hulog na ito sa Lux Trust. At ang Lux Trust ay isa yung shell company. Ang sinasabi kasing shell company ay yung mga kumpanyang hindi na gumagana. Diyan nila pinadadaan, pagkatapos pinadadala naman sa iba. At ito naman itong Lux Trust na ito, siya naman ang magpapadala doon sa 1MDB. Oh. Kaya hindi si Claire Newcastle Brown ang tunay na whistleblower, kundi ito si Xavier Andre Hosto. Isa siyang Swiss national. Siya ang nagbigay ng impormasyon. Samantala, ito naman si Claire Brown ay isang investigative journalist. Ngayon, inaatake niya ngayon yung Malaysia. Dahil nga dyan sa 1MDB na yan. Wala naman alam ito na gano'n ang nangyayari. Hindi naman niya alam na yung 1MDB ay yung sovereign wealth ng inheritance. Pag-aari ng mga inheritance yan na nakatira sa Pilipinas. Hindi yan sovereign wealth ng Malaysia. Oh. Si Xavier Andre Hosto ay gumugol ng 20 taon bilang isang bangkero. Nandun lang siya, bangkero siya. Pero may inalok siya na maging isang director doon sa Petro Saudi. Ayan, papasok ng Petro Saudi. Oh. Ang Petro Saudi noon, isang di kalakihang kumpanya na may konting kwan lang. Na may hindi kalaki ang ari-arian. Pero nung 2010, nakipagsundo ang Petro Saudi sa 1MDB. Oh, doon na ngayon papasok dahil doon dinadala yung kan, doon naman papasok itong Petro Saudi. At dito nagkaroon ng papel si Xavier Hosto sa London office upang makipagnegosasyon sa kanilang contact sa Venezuela. Kasi ang Venezuela noon yan ay may kwan yan, may mga langis yan na kwan. Kaya pinaliwanag sa kanya ang tungkol sa isang sovereign wealth fund at ito nga yung 1MDB. At dito, ang 1MDB ang siyang magpapadala ng pondo sa Petro Saudi. At pupuntahan naman ng Petro Saudi ang isang joint venture na exploration, na oil exploration. At sa bawat isa ay umaasa na magdudulot ng malaking kita sa pamamagitan ng joint venture. Kung magkaganon ay ganito ang senaryo. Ang 1MDB ay siya magpapadala ng $1 billion sa Petro Saudi. At ang Petro Saudi naman ay umaasa sa Turkmenistan oil exploration.
Bagamat may nakakataas kay Xavier Justo, ang kanya napag-alaman na ang Turkmenistan Oil Exploration ay isang bogus company. Parang shell company din. At kaya ito isang scam. Di pupunta niya yung oil exploration na yan, bogus din ito. Di ang nangyari, saan napupunta yung pera? Yan ang dyan. Saan napupunta yung pera? Ano pat ang ginagatasan ay ang 1MDB. Kaya hindi malayo, ganyan ang nangyari sa Digwa sa Mars, sa Mindanao. Kaya sinasabi nilang magkukan na. Kailangan hawakan na maigi ni Trump si Duterte. Dahil oras na ito si Duterte malagay sa alanganin, kakanta ito. Tuso ito parang si Marcos yan, tuso. Dahil alam niya alam niya ang laro ng ng mga Marcos Kaya lang naman siya hinuli. Pagkatapos sasabihin kinidnap, hindi kinidnap yan, kusa siya. Kusa siya nagpahuli. Kuwari lang yung Dahil, bakit kung may jet siya, bakit diyan bababa? Hindi yan diyan bababa, sasabihin galing Hong Kong. Hindi galing Hong Kong yan. Galing Davao, pumunta sa Maynila para hulihin. Kaya siya kusang sumuko. Kaya maliwanag din na ang mga tumutustos sa pag-angat ng Dubai ay nagmula din sa 1MDB. Gaya ng project sana ng Saudi, ng isang modern city na mas malaki pa sa ng Dubai. Pero hindi natuloy dahil nagkalantaran na nga Kaya yung sinasabi na nasa Dubai ang pinakamalaking black diamond, yun, simbolo lang yun. Kaya yung malaking nakukuha sa 1MDB ay nandyan sa Dubai. At ang humahawak dyan ay yung pangalawang pinakamataas na tao ng Dubai. Kasi napansin ni itong si Xavier Justo na napakalaking pera ang dumadaan doon na papunta sa Petro Saudi. Pero wala namang project. Ano asan? Pagkatapos napapansin niya, yung mga empleyado doon ay naglalakihan ng mga luho. May mga yate, may mga mamahalin sasakyan, mga luxury mansion. Kaya diyan siya nahalata. Ngayon, ang ginawa niya upang nanahimik lang siya. Pagkatapos, kusa na siyang nag-resign. Pero wala siyang imik. Pero ang kalaunan, ibinigay niya kay Claire Newcastle Brown ang mga dokumento na yan na nagpapatunay na yung pagnanakaw na yan. Na ito si Justo, kontento ito matino ito, kontento ito sa kanyang buhay. Kung anong meron lang siya. Kaya itong si Patrick Mahoney at saka si Tarek Ubaid ng Petro Saudi nakatanggap ng 200 milyon dolyar na bilang komisyon. Dahil nga doon sa laki na yan, di malaki din ang tinanggap nila. Kaya makupan lahat yan matitrace natin lahat yan Kaya nung na yan, 2009, itinatag yung Nauna nila itinatag bago yung 1MDB, bago
kumuha ng mga pera na yan eh. Siniguro muna nila na may paglalagakan. Ngayon, nung makalagak na yan, ay ganito naman ang ginawa ni Jolo. 2010 din. 2011 na upang hindi mahalata. Kaya itong whistleblower na hindi nila masyado pinalabas yan eh. Maski na kasi ito si pinatay nila ito eh. Nagpunta sa Amerika nito, kuman sa isang hotel, nagkuhan ng ilang araw sa hotel, pero yung kwarto niya nakakuha ng bomba. Kaya namatay yan. Kaya kung whistleblower ka, ay itatagam mo ang sarili mo. Kailangan sumunod ka lahat sa kagustuhan nila. Kung hindi, mamamatay ka. Ganyan ang nangyayari dito sa Pilipinas na yung mga whistleblower. Karaniwan sila nabibilanggo. Sila nagbulgar, sila naman ang makukulong. Yan mga trabaho nila dyan. Ngayon, yung 1MDB na yan, ay ang nagtatag niyan, ito si Jolo at saka si Najib. Kaya nga noon si Najib, hindi makulong-kulong yan eh. Bakit? Kasi, hindi naman pag-aari ng Malaysia yan eh. Kung pag-aari ng Malaysia yan, higpit ang batas sa Malaysia. Dapat makakuan na yan. Yan ang pagkaiwas-iwasan nila. Ngayon, nung pinawalan sana si Najib, pinuna ko. Pinuna ko. Kaya yun, ipinalik nila yung naging 6 na taon na lang. Milyon, 6 na taon. Kasi hindi nga pag-aari ng Malaysian government yan eh. Pag-aari yan ng inheritance dito nasa Pilipinas. Hindi naman Malaysia ng inheritance eh. Kaya upang hindi nga mahalata, ito si Jolo. Saan ba galing si Jolo? Si Jolo ay dating empleyado ng Goldman Sachs. Ngayon, konektado itong Monetary Authority Singapore, siya ang Central Bank ng Singapore, may kaugnayan sa yung accountability ng mga nakalagak doon ay itong Goldman Sachs. Empleyado yan. Kilala ng tunay na anak ni Marcos. Yan si Jolo. Ngayon, upang hindi mahalata na gumastos siya, nagpakuan na siya, bumili ng mga yate, mga mansion, sa mga entertainment, yan ang naging papel niya na wala kang gagawin kung hindi gumastos ng gumastos. Yan ang papel ni Jolo. Tapos sasabihin itong tarantado na Jolo na ito na wag na ninyong pag-usapan yung yung 1MDB. Maaari ba yan? Hindi pwede. Kaya yung yung Petro Saudi na yan, ang nagpipinance dyan ay nagmula sa pamilya Marcos. Kaya nga, napakalakas niya sa diyan sa Dubai eh. Maski na sa Singapore, napakalakas niyan. Siya ang gumawa ng paraan para magkaroon ng formularies diyan sa Malaysia ay sa Singapore. Kaya lahat ng mga yan ay talagang malalantad na. Kaya yan, akala nila dahil upang makuan yan, ligtas na sila. Dahil sasabihin, wala ng perang 1MDB, meron pa yan. Kaya nga sabi ko, malamang yan ang yung sa Ligwasan Mars. Na sinasabi nila oil exploitation. Katulad din ng yan, ng Turkmenistan. Bugos. Walang katotohanan na oil exploration. Doon nila binatay yan. Kaya nakakapagnakaw mga Marcos yan. At yan, 1MDB, dyan sana kukunin ang pondo ng Maharlika Investment Fund. Kaya lakas ng loob nila eh. Akala nila wala akong alam. Kaya yun ang sinasabi ko. Pinanunood ko lang sila.
Kaya yan, upang hindi mahalata yung ganyan, tinakpan nila itong kwan. Pinatahimik nila ito si Claire Rocastle Brown para mawala na yung issue na yan. At ang issue na lumalabas na lang dyan ay itong kwan, itong kay Jolo. Oh, yan ang senaryo na ginagawa nila. Paano yan ngayon? Dahil walang kaalam-alam itong mga tarantadong to na yung code ni Tantoko. Pinatay nga nila yung nakala nila alam ni Paulo Tantoko yung code na yan eh. Wala. Maski na malaman niya, hindi nila alam ang gagawin nila kung paano yung code na yan. Ako alam ko, paano yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ako inuunti-unti ko lang yan. Hindi ako pwedeng parang si Dado na yabang-yabang na. Kaya nga sabi ko, nakulong na si BBM sa Amerika. Pero yan, ikinukuha niya ni ikinukuha ni Trump yan. Para baka sakaling makagawa pa sila ng paraan kung paano yung code ng Tantoko, yun ang napakahalaga. Paano mapupunta yung tarantadong Trump na yan? Sa kanya yan ni Sara Gisara. Tarantado ka, swapang ka. Putang ina ka. Sasabihin mong sugo ka. Para kang si Kibuloy, sugo daw ng Diyos. Lul, putang ina ka. Wala ka namang alam. Sabi ko. Kaya nga, yan ngayon ang problema nila. Kung ano yung code na yon. Ako, alam ko yung code na yon, tahimik lang ako. Ngayon, binulgar ko na. Dahil pinatay na nila. Kaya ang inineksyonan niya ng truth serum eh. Pagkatapos, ng overdose, di matay yung tao. Nakamatay ni Tantoko. Hindi rin alam ni Tantoko kung ano yung na yan. Kung ano yung binigay sa kanya. Wala nakakaalam kung ano yun. Kung mga sulat yun, mga numero o ano man. Paano nyo malalaman? Kaya sinasabi ko, pagkatapos ito si Queen Helen, sasabihin niya, siya ang ulol, anong malay mo dyan? Kaya humanda ka rin, magkukulong ka. Huwag mo sabihin na pagmamalaki mo mga Muslim, pagmamalaki mo, si Min Suare, ulol kayo. Si Min Suare man, tumanggap din ng malaking pera doon sa diktador. Sabihin ko sa iyo, malaking pera niyan sa opsyon. Bakit hindi niya ako ireklamo? Kaya ilang mga pera na yan, kukunin ko lahat yan. At saan nagtatago ngayon si Jolo? Di nila nandun sa Macau. Kaya wala kayo. Kaya tawanan ko lang kayo. Wala nakakaalam nung code na yon. Yung dami account na ni Tantoko, may code yun. Pero ano yan? Code name? Code number? Wala. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ako, pinanunod ko lang kayo. Tatawa-tawa lang ako sa inyo. Ano ngayon na naalam ninyo? Paano nyo aangkinin yung mga kayamanan na yan? Itong mga kupal na Marcos na ito. Itong mga kupal na Duterte na ito. Kaya nga, sabi ko, kaya nga umangan eh. Dahil kuwang ka ako eh. Ayaw ko mabudbud ng mga kwan dahil pag ikaw namudmod at nabigyan mo yung binihi ng ahas, kaya yan ang mga gusto ng Iglesia ni Cristo. Lahat yan ang pinagpukan na, pati yung kwan na yan, pati yung deuterium na yan, naggagawa na sila ng foundation. Bakit? Kayo ba magbubukas? Utot nyo, putang ina nyo mga kwan. Wala kayo. Kaya nga, tinatawanan ko kayo, mga siraulo kayo. Kaya nga, napakahirap niyan. Hindi ko lang kinukuha niyan. Tinatawanan ko lang kayo, nanunod lang ako sa inyo. Pagkatapos, habang kung kayo, bigla ko kayong babatukan, anong kanyo. Wala kayong kaalam-alam na aabutin ninyo.
Kaya nga natatawa ako eh. Oh. Kaya ako hindi ba kumukuha, pinakikiramdaman ko lang kung anong kwan yan, kung may nalalaman yung mga Marcos na yan. Walang kaalam-alam yan. O, ganyan ang ginagawa nilang panlilin lang. O, sinong kasabwat nila? Di yung Committee of 300, yung deep state ng buong mundo. O, kasama na si Trump doon. O, kasama na si Siping. O, kung yung custodian account ako lang nagbulgar Oh, may alam ba kayo? Wala kayong alam. Pero ako, tahimik lang. Pinanonood ko lang kayo. Kaya, ewan ko lang kung ano na mangyayari sa inyo. Dahil ang sumpa na sa inyo na. Lalo na kayong tagapagtanggol ni Duterte. O, sinasabi ko, lahat kayo may sumpa na. Karma abutin nyo. Maski na kayong mga tagapagtanggol ni Marcos, may sumpa na sa inyo. O, sige na.